Okay, so ganito ko lang siya ginawa. Start na kagad ako. So new project, I'll just name this, yan. Then kuha ka ng button, kumuha ako ng asan na yun? Text box, and then another button, tsaka yung label. So for this one, I'm just gonna put random name, input, get, tsaka data. Yan. And then import natin si Firebase. Yan. Tapos pag na-import nyo siya, import, uncheck mo yung use default, and then wait lang, sa paggawa mo ng database, kunin mo yung Firebase URL doon. So create lang ako ng bago para talagang from the beginning. I-skip mo na lang to kapag ka naglo-loading ng ganito. Okay, so then punta sa build, sa real-time database, and then create database. Dito dapat naka US Central talaga siya. Ayaw gumana nung app pag sinet ko siya sa Singapore. I don't know why. And then lock mode yung selection ko na inex ko na eh. And then after nyo mag-create ng ganito, punta ka sa rules, and then i-change mo to into true. Tsaka ito rin, delikado to, pero for simplicity ginagawa siya para for testing purposes lang. So then publish, and so pag okay na yan, okay na, kunin na natin yung taka dito sa project settings, punta ka sa service accounts pala. Ay, may nakalimutan pala akong kunin sa real-time database. Mamaya kunin ko. Punta ka sa database secrets, and then kunin mo to. Kita mo, ginawa nyo naman ito eh. Then dito siya papasok sa Firebase off. And then sa real-time database, ito naman. Then paste ko lang ulit ito. Lang, saksak ko yung ESP ko. Yan. And then upload. So balikan na lang natin yan. Dito naman i-paste mo ito. Yan, dyan. I'm not sure. Inisip ko dapat supposedly kasama dapat yung Firebase token eh. Pero yung ginawa ko last time, hindi ko naman siya sinama. So tignan natin. Huwag ko muna isama yung Firebase token. So punta tayo sa blocks. So sa blocks, pinagbasihan ko dito is yung ito pala, when button click, do Firebase. Firebase ba yun? Nalimutan ko yun. Wait lang. Tignan ko lang yung ginawa ko kanina. Tama. Call Firebase nga. So sa Firebase, kunin natin si store value. Yan. And then untag here text. Continue boot session. Continue boot session. And then text, kunin natin yung tag as nyari ESP30, ESP8266. And then ang value to store ay nagagaling saan to? So kinuha to sa text box yata. Sa text box and then text. Ito. And then another one for the button 2. So when button to click, get value naman. So get value. Ang tag na sinet ko dito ay kaparehasan niya. Okay. So copy ko na lang to. Kasi hindi na ako naglagay dito. Kaya nyo na yan. And then when Firebase, so dito naman siya sa Firebase magagaling. When Firebase got value, kunin natin si text.
Ay, hindi. Si label pala yan. Hindi pala si text, sorry. Si label and then label 1 tsaka text. So, this one. Tama ba? Tama. Ay. Ito pala dapat. Pares ang... Oh my gosh. Hindi ko alam gumitin to. Tama ba? Hindi. Iba pala yan. Sorry. Set label. Ito pala dapat. Hindi ko kasi ginagamit eh. And then, kunin natin si value. Value. Saan yung value? Ito. Paano nakunin to? Ayun. Yan. Get value. So, I think yun lang naman yung ginawa ko. Yeah. Yun lang. So, pwede ko na itong yan, no? Build APK. Tapos nag-compile na ba ito? Nag-compile na siya. So, 2344. Okay, so it's recently to. So, meron na dapat data dito. Which is yan. So, nag-upload na yung sa ESP side ko. Of course, papalitan nyo to. Yung dun sa sinabi nyo kanina. Pero for now, ito na lang yung ginawa ko kasi para magkaroon lang ako ng self-updating every minute. Para lang nakikita ko. So, download APK. Video APK. Then, install ko na siya. Naka BlueStacks lang ko dito. Yan. Okay. So, should be fine na. Check nga natin. So, input. Okay, so ito na siya. And then, after ko i-get, ayan, lalabas na siya. So, may ads. So, hindi ko na inintindi masyado yung magiging logic sa ano nyo. Pero yung process itself, I think dapat masundan nyo to. Pero keep note lang na this one is for ESP32. It's not for ESP8266. So, pwede ko ibigay sa inyo to. Tignan nyo, yung way ng pag-code na to is parang kaparehas lang din sa inyo, di ba? Kasi pina-generate ko lang din naman sa ChatGPT. So, I think it's gonna be fine yung code nyo. Baka lang kako na mali lang dun sa pag-set up dito sa Firebase. Or, baka mali-mali rin yung nailagay nyo dito sa variables or something. Not sure. Pero, as you can see, yung base lang code nyo, tinesting ko siya and for me, gumana naman. So, yeah. Ayan, nag-update na siya 306. So, pag pinalitan ko kunyari ito, gawin natin Vincent. Alam ko dapat pag ginet ko to, mag-iiba rin eh. Hindi. Wait lang. Vincent. Input. And then, yan. Ganun. And then, kunyari, March 16. Nag-update ka agad. And March 16 and get March 16. Yan. Pag iisahin nyo lang to. So, yun sa akin kasi magkaiba yung name. So, Gia Tuankin tsaka Gia Vid. So, I think yung gagawin nyo is dapat magkasama sila. Question mark? Para kung ano yung pinasok ng ESP32, makukuha nyo ulit dun sa mobile phone. Nalilito kasi ako dun sa description mo ni nyo kanina eh. Kaya medyo hindi ko din nasundan eh. Pero if mabibigyan nyo pa ako ng more context, tatry ko siyang gawin. If mabibigyan nyo ngayong gabi kasi medyo may gagawin pa rin ako eh. Sige, yun lang.